Okay, this is very disturbing, no? Ito pong napanood natin na video. Itong bata po na anak po ni alias nanay at ni tatay. Ma'am, sir, magandang hapon po sa inyo. Ilang taon po, no, yung mga anak po ninyo nung na-capture po nung video na yan? 4 months to 6 months po. 4 months to 6 months yung mga bata. At ang kasama lang nila nung araw po na yan is yung mga yaya. Paano po umabot na nakita po ninyo or nahanap po ninyo itong video na ito? Bale, mga 1 month, more than 1 month na po sila wala sa bahay nung may nagpasa po sa akin ng video. Tapos, nakita po yan ng sister ko. Siya po yung nag-message sa akin. Sabi niya, ate, syempre kinabahan po ako pag ganong message. So, may yung kambal yun, yung may video. Sabi ko, anong video? Tapos, sinend sa akin ng kapatid ko. Yun, na-confirm po na sila pala yun. Okay. Yung kambal po namin. So madam, etong dalawang ito, itong yaya, video na yung kalokohan nila. Pero at that time po ba, ma'am, nasa inyo pa rin itong dalawang yaya po? Wala na po. Mga more than 1 month na po sila wala so sa natanggal bahay. nyo na po sila 1 month prior pa nakarating sa inyo itong video? Opo. At bakit po sila natanggal? Bale, pinauwi na po namin sila. Okay. Pinauwi nyo na. Ibig sabihin, bago nyo pa nalaman to, meron na rin silang mga naging pagkukulang or may mga atraso? Ganun po ba? Medyo hindi na po sila maayos sa bahay. So, nag-decide na po kami na... Medyo responsible na po. Irresponsible? Opo, hindi na po, kailangan pa pong late na bumababa, late na sila para kumilos. So, yung mga bata po, nag-iiyakan na lagi. Saan nyo po ba nakuha itong dalawang yaya na ito? Bale, sa akin po, sa province ko po, Zamboanga, Sibugay po. Okay. Bale, yung dati po namin kasambahay, sa kanya po ako nagtanong. Sabi ko kung meron siyang kakilala. And then, nag-post po siya sa Facebook na naghahanap po ako ng mag-aalaga sa kasambahay po. At saka kasama na po yung mag-aalaga. Kaya po ninyo nakilala? Opo. So, bale yung isa po, yung nag-video po, siya po yung nag-message sa akin na willing daw po siyang magtrabaho sa akin. So, gaano po sila katagal sa inyo? 4 months po. 4 months? And in the span of 4 months, ito na yung ginawa sa anak po ninyo. Okay, at nagiging irresponsible pa sila po sa inyo. So nakita po ninyo yung video. Ito po ba, kinonfront nyo na itong dalawa pong to? Itong dalawang yaya? Through message po. Ano pong sabi nila? Umamin naman po. May mga screenshot po ako ng message. Then, humingi po ng sorry pero as a parents po, hindi po enough. Meron ba silang ginawang or sinabi man lang na explanation bakit naman nila ginawa yan sa mga bata? Ang nakakainis dito, nakita naman po natin, pinapanood natin yung video. Aba, nagtatawanan pa. Yes. Okay, ginagawang biro yung buhay nung bata. Sila kaya ikulong natin sa drawer. Okay. Sa ref po. At refrigerator, lalo na yung refrigerator, umiyak na yung bata. Opo. Sa loob ng ref, pagbukas niya, umiiyak na, tagtatawanan pa sila. Tapos sinara pa po ulit. Sinara pa ulit. Opo. So, gaano kaya katagal po yung bata doon? Hindi natin alam. Tsaka po, paano pa po yung mga ibang araw na hindi na-videohan? Yung ibang araw po na ginagawa nila sa bata, kung ano pa po. Hindi po namin alam. Bale, nag-chat po yung isa po sa asawa ko po na kaya lang daw po ginawa kasi ayaw daw po tumahan sa pag-iyak. Kaya nagawa daw po nila yun. Kalokohan. So, umiiyak na yung bata, ayaw tumigil, kaya ni-ref nila, ganon. Yun po ang sinabi po niya. Pero yun nga po, hindi po katanggap-tanggap. Wala po ba silang anything na nag-reach out, lumapit sa inyo, pag-usapan po natin to, i-explain namin yung sarili namin, ito po talaga yung totoong nangyari. Wala po bang ganon? Ang mini-message po nila, nung nagsasorry po through messenger, nung nalaman po nila na kumikilos na po kami para mag-file para sa kanila, nagsasorry po tapos sabi daw, patawarin, then kung ano daw po yung pwede nilang gawin para daw po mapatawad. Then after po nun, mga ilang araw lang po, lahat po ng message niya sa akin, pinagbubura niya po. So parang, Inansend. yes po, parang ang nangyari po nun, parang binawi niya yung mga sinabi niya, pero na-screenshot na po. Okay, May copy na po ako ng mga message. By the way, kamusta po pala itong kambal? Sa akin po, medyo okay na po. po Sobra. sila. Nakahanap na kayo ng maayos na mag-aalaga sa kanila? Ayun Opo, nakahanap na po. Oo. Nung time po na nasa amin pa po sila, sobrang lahat na po ng pabor nasa kanila na binigay na po namin. Naging mabuti naman po kayong amo. Sobra mga po. to. Opo. Sobra po. Wala silang naging reklamo po sa pagtrato ninyo sa kanila. Wala po. Ulti nga po, pag lalabas kami, kasama sila. Binibigyan pa namin sila ng allowance nila, labas sa salary nila para kung may bibilin po sila. Tapos pagka sa bahay naman po, ako po lahat, ako po nagluluto, ako na naglalaban ng... So, talagang magkaalaga lang. Yes po, alaga. Tapos Yun na konting lang linis talaga lang yung po. gawain po nila dapat. Opo. Ito po bang
insidente po na ito nailapit natin sa ating mga kapulisan? Yes po. Actually po, nung nalaman ko po yun nung gabi, pumunta po agad ako ng barangay, nagpa-blatter po ako. Then after po nun, pumunta po ako agad sa pinakamalapit na presinto sa amin. Sa pulis? Opo. Tinanggap naman po nila ako, binigyan po nila ako ng mga instruction. Tapos po, ilang balik po ako doon para makipag-usap sa kanila. Hinihingi po kasi nila sa akin is yung original video doon sa may phone na ginamit. Paano ko nga po makukuha yun? Wala nga po sa amin. Kaya hindi po ako makakapag-file. Yun po sabi nila. Ideally, yun po yung pinakamagandang way para ipresenta po yung ebidensya. Opo. Pero dito naman sa nangyari, wala nga kayo doon nung nangyari na yun. Hindi rin nyo naman cellphone. Opo. Pero malalaman ninyo, you can confirm yung content ng video na yun kasi yung setting kung saan siya na-shoot, saan na-capture yung video, bahay nyo mismo. Opo. Kumbaga, Shari, yan yung nagiging problema minsan eh. Kung nagiging issue pa, ayaw nilang mag-file ng mga reklamo kasi daw wala yung camera na nagpicture o di kaya wala yung photographer, hindi po rason yon na hindi magsasampa ng kaso. Bakit naman umabot po sa ganon, Ma'am Rhea May? Yung lahat ng yon, hindi ko yun po plano. Plano yun ni Ronilyn. Ako lang po yung nag-video. Eto naman si Ma'am Rhea May eh. Kaya kang kinuha ng magulang para mag-alaga, siguraduhin na yung mga bata ligtas, maayos yung kondisyon. Anong ibig mong sabihin? Nagmamaang-maangan ka na lang doon? Ibibideo ko lang ha, ikaw nagagawa, ganon. Pero inosente ako, ganon po ba yon? Sino po ang naglagay ng mga bata doon sa refrigerator? Kaming dalawa po ni Ronilyn. Sabi mo kanina, nag-video ka lang. Alam pa ninyo kung ano yung pwedeng idulot nung sobrang lamig na temperatura doon sa mga bata? Paano pag nahulog sila doon sa refrigerator nung habang nilalagay nyo? Pagbukas nyo ng refrigerator, yung mga bata naging malikot sa loob. Pagbukas ninyo, nahulog na. Anong mangyayari? Pinahina naman namin yung temperatura po. Siraulo ka sa totoo lang. Tsaka yung rep po, pag sinara po yun, madilim po yun. Yes, oo. Tsaka yung hangin po, syempre, masuffocate yung bata. At yung mga bata, napaka-sensitive niyan sa mga elemento. Naiiyak yung mga magulang. Hindi, ang sinabi niya sa amin, sinungaling ka eh. Sinabi mo kaya nilagay niyo yun doon kasi umiiyak para tumigil. Umiiyak nga eh, sinara mo pa. Titigil ba yun? Ang masasabi ko lang po, gusto po namin mabigyan po ng justice yung mga anak po namin. Kasi naging mabuti naman po kami sa kanila. Para po sa mga anak po namin, gusto po namin ng justice. Gusto nyong mapanagot sila. Yes po. Bakit nyo kinailangan gawin po yun? Okay? At sabi nyo, nagbibideo ka lang. Okay, pagpalagay natin na nagbibideo ka lang. Ano to? Magpapansin kayo sa social media? Ganun po ba ang plano dito? Hindi po. Paano rin kumalat yung video na yan? Kanino nyo pinag-share yan? Hindi po kami yung nagpakalat niyan, sir. Hindi, sabi mo, ikaw kumuha ng video. Kung nailipat sa iba yung video na yan, sino kaya pinanggalingan yan kung ikaw ang source niyan? Sa sa cellphone po ni Ronilyn. So, lumalabas po, Ma'am Rhea May, ang gusto mong ipalabas ngayon, ang gusto mong sabihin, yung yung kasama mo, siya ang tunay na may kasalanan dito. Hindi po. So, sino? Pareha lang po kaming dalawa po. Siguro, pag napapanood nyo na yung video ngayon, marirealize nyo rin na isang malaking pagkakamali po yung nagawa po ninyo. Tanggap ko po na mali talaga yung ginawa namin. Ate, suri jug kaayo te. Kabalo ko te nga nasakitan mo te, pero suri jug kayo te. Kabalo ko nga tala jud na mo to. Basta gusto lang po namin yung justice para sa mga anak po namin. Yun lang po yung gusto namin sabihin. Mapapatawad ka pero kailangan mo pa rin panagutan. Opo. Yung inyo pong nagawa. At kayo po, Ma'am, Sir, desidido po kayo Opo. na magsampa ng kaso. Kasi sa totoo lang, malakas po ang laban ninyo dito. Opo. Magpa-file po talaga. Gusto ko po. Kami. Gusto po namin. Opo. Para po sa mga bata. Ang ginawa nila ay acts of child abuse. Okay? Acts of child cruelty. Yan po ay pinaparusahan po ng RA 7610 ng sa ating batas at mahabang kulong po yan. Okay? Yung acts of cruelty, acts of physical neglect doon sa mga bata, lalong-lalo na kung ikaw ay pinagkatiwalaan, okay, doon sa pag-aalaga ng bata, masiguro na siya ay ligtas. Kasi ang pinaparusahan ng child abuse, hindi lang mga magulang, okay, or anyone, it could even be the caregiver, okay, yung mga yaya. Yung ginawa nila dito, hindi lang nila sinaktan, hindi lang nila pinabayaan yung bata, even yung halaga ng isang bata, kasama yan po sa pinaparusahan ng 7610, pag demean or degrade na tinatawag dun sa intrinsic worth and dignity po ng bata. Dun sa video na napanood natin, halos gawing laruan yung bata Opo. Pinagalitan ko po siya. Pinagalitan ko po si Ronilyn kasi ba't pinasa niya pa sa atin niya. Kasi ma'am, yung act mismo, Shari, okay, na ilagay sa drawer,
isang kaso na yon. Yung ilagay mo sa ref, isa pang kaso yon. 2 counts. 2 counts na yon. Yung ipakalat mo pa yung video patungkol sa pag-aabuso sa mga bata, another count po yon. Sa palagay po namin, magkaibang araw po yun kasi iba po yung damit nung Nung baby po. baby Yung mga namin baby. sa rep at saka yung sa drawer. Magkaiba po. So Miss Ria, ano pa yung mga ginawa nyo dun sa bata? Maliban sa pagpasok nyo sa kanila sa drawer and sa ref. Wala na po. Sinasaktan nyo ba yung bata? Hindi po. Pero bakit nilagay nyo sa ref? Ginawa nyo namang ice candy yung bata. Bakit? Katuwaan lang po yun, ma'am. So natuwa ka? Natutuwa ka? Hindi po. Yung kasama mo si Ronelyn, anong reason bakit niya ginawa yun, ma'am? Iwan ko po. O umiiyak yung bata, gusto niyong tumigil, nilagay niyo sa ref, ganun ba? Hindi ko po yun plano, ma'am. Kay Ronelyn po yun. Eh ba't di mo pinigilan? Alam mo naman na mali. Pinabayan ko lang po siya kasi magkaibigan kami. Hindi. Ma'am Ria, itong mga magulang talagang balak talaga magsampa ng kaso po sa inyo. Kami naman dito sa studio, base dun sa nakita namin, parang karapat dapat din na matuturuan po kayo ng leksyon. Magandang hapon po sa inyo, Lieutenant Colonel Gafud. Tama po ba yung parang naging abiso po ng kung sino man po dyan sa inyong tanggapan na parang hindi pwedeng isampa yung kaso kasi hindi natin mahanap yung totoong video, yung original na video? Hindi po, Attorney Sir. Gagawin po natin ang lahat ng makakaya natin para ma-file po yung kaso. Dahil base po sa testimonya ng suspect na ito, na aminado siya at na ginawa niya yung kasalanan ito. So, kailangan pagdusahan niya ito. Yes. Sir, ang maganda pong gawin natin dito, papuntahin na lang po natin ang magulang at ako po ang tututok dito para ma-file po yung kaso sa abot ng makakaya natin din. Ayan. Sana naman, wag pong tanggihan ng ating kapulisan itong ilalapit natin. Malinaw naman po yung nakumit na krimen. Opo sir, ayusin po natin yan sir at ipafile po natin ng mabilis sir para mabigyan ng hustisya po yung magulang natin. Ayan po. Sir, sasamahan po ng team ni Senator Raffy, si nanay at si tatay para ma-submit lahat ng mga available na mga dokumento, itong mga videos na ito, at para mag-execute na rin sila ng kanilang mga salaysay po dyan po sa inyong tanggapan. Isampa na po natin yung kaso, Colonel. Copy po sir, copy po. Ayan, maraming salamat po. Police Lieutenant Colonel Arwin Gafud. Dili na ko to plano tanante. Na ako'y video dire nga dili jud ko manakit og bata. Wa jud ko intention manakit sa bata te. Na ako'y video dire te. Pasa ko ninimo te. Andam ko mo witness ako ang kaugalingon. Wala ko'y sala jud anate. Kung napay video diyan na i-send sa ko Oo te, send ako ni sa imo ate. Gatarong magtrabaho sa imo agud te. Nadamay lang jud ko anang bibi sa iyang mga kabuwang. Kung ano po ang desisyon ni nanay at ni tatay, wala po kaming magagawa po doon, no? Pero nasabi nga po nila na intention po nila na magsampa po ng kaso, magtatagpo rin din naman po kayo, okay? Doon po sa piskalya, okay? Doon nyo na lang po sagutin, okay? Kausapin tong si nanay at tatay, tignan po natin, no? Kung ano po ang magiging kahihinatnan po. Sana hindi mo na to gawin at kung papasok ka man nakasambahay, I'm sure wala na magtitiwala sa'yo. Hindi maganda yung pag ginawa mo dun sa mga bata. Magsilbi din po sana itong lesson din sa ating lahat, lalo na sa mga may baby. Yes, Tripling ingat din po sa mga hinahire natin. Kahit pa galing pa sa kakilala, Yes, referral, oo. and And also maglagay ng CCTV. Yes, tama. Samahan na lang po namin kayo sa tanggapan po nila Colonel Gafud Apo. para po masampahan na natin ang kaso. Salamat po. Thank you po. Thank you po, attorney. Salamat po. Thank you rin po.